Okay, good morning everyone. Good morning everyone. I am your teacher in Science 8. Okay. So, I know nga di na kailan na ba mo or wala pa ta nag-meet. Again, wala pa ta nag-meet. Okay, I am your teacher in Science 8. So, my name is Jessa Amores and you can call me Ma'am Amor or Teacher Amor. Ma'am, pwede Jess? No, dili pwede Jess kay dalawa na may nga Jessa dara. Si Ma'am Jessa dyan, tiyaro ninyo. So, siya is Ma'am Jess man siya. So, ako na lang si Ma'am Amor. Okay? Now, let's proceed to our topic in Science 8, Term 1, Week 1, Day 1. Okay, wala may choice, kundili, maminaw sa akong video, mutanaw sa akong video para na masabtan. Kay, dili na ako ni balikon nga topic. Okay, so here is our topic, digestive system. Diretso na ko ha, kay para paspasta. Okay, when we say digestive system, unsa ka na siya? Tanawa mga picture. Unsa na mahitsura na? Mga nang sa to ang mga tinae sa tong tiyan. Mo na mahitsura sa tong tiyan. Okay, digestive system. Okay, here's our learning competencies. Okay, dili na ako siya basahon na para mas paspasta. Okay, layon ba ya kay mo? Okay, here is our learning objectives. So, atong objectives karon is para mabalaan naton sa kay gamit sa to ang tiyan. Nganong naman tay tiyan? Nganong gibuhat man nato ang tiyan? Para asa din natong tiyan? That is our learning objectives. Then, nagabuhat po ta og model. Kay dili man nato pwede ablihan ang tiyan sa inyong classmate para tan-aw nato unsa gibuhat anang iyang tiyan sa ginabuhat nato. Okay, magbuhat ta og mga model, mga modelo. And then, paano po nato ampingan or take care our ampingan daw nato nga tuang tiyan. So, nato pagamping atong tiyan, mukaon ta og mga unsa, mga junk foods. Tama na, dili. Dili, magsigitag inom og coke. So, tanaw na to kung unsay epekto kung magsigitag mga magkaon tag mga pagkaon nga unhealthy or dili mga healthy. So, mo na to ang topic karon. Okay, next we have the let's review. Okay, here's our human body organ systems. Mo na itong body organ systems. Tanawa na mga picture, oh. Okay, mo na mga 6 body organ systems. But let us tackle one of the organ systems in our body. Isa lang ato ang i-discuss karon. Unsa ka itong i-discuss karon, ma'am? Okay, when we say body systems, it is a body systems group of organs. So, grupo daw ko na sa tuang parts sa tong lawas nga naga-working together para ma-perform ang certain function. Okay? Kumbaga ba, grupo na sila para nagtrabaho ba? Nagtrabaho para ma-perform kung saan dapat nila perform. Okay. We have circulatory system, skeletal system. Ito yung mga body organ systems na to ha. Number 1, circulatory system. To, number 1. Number 2, skeletal system. Number 3, muscular system. Number 4 is respiratory system. Number 5 is digestive system. And number 6 is nervous system. Those are our 6 human body organs system. Okay. When we say circulatory system, unsa iyang main organ? Unsa kayang main organ pinaka-sentro? Okay, timana na circulatory. This is heart. Inyong kasing-kasing. Again, kapag circulatory, unsa nga parts ato ang lawas? That is heart. Okay. Modo ko na siya ang system nga naga-moves sa to ang blood, sa tong dugo around the body. It carries oxygen and nutrients to cells and takes away waste. So, ang pangutana, kinsay naga-pump sa ato ang dugo? Kinsay nagadawat sa atong dugo? Kinsay naga-take away or nagapagawas sa ato ang dugo para sa atong tibok nga lawas? That is a heart.
Again, ang inyong kasing-kasing. Mo na ampingan dyan ninyong kasing-kasing. Dili mag-uyab-uyab para dili ma-stress ang kasing-kasing. Okay. When we say skeletal system naman, tanawa unsa ang naa sa picture sa inyong right side. Inyong mga kabukugan, ato ang mga kabukugan. So, ang iyang main parts is the bones, or ato ang mga bukog. So, the skeletal system supports the body to protect organs and helps with movement. It also makes blood cells. Okay. Para asa din ang bukog, ma'am? Pwede ba nga motindog ang tao kung walay bukog? No. Dili pwede ang tao motindog nga walay bukog ha. Kaya siya ang nagasupport sa itong mga organ sa sulod. Kung walay bukog, sa may tabo sa itong organ, magkayamukat kung sa Bisaya pa, bisag asa na lang madto kay walay bukog nga nagasuporta. So, that is the functions of skeletal system. Next, we have the muscular system. From the word muscular. Unsa na siya? Mga muscles, atong mga muscles, atong mga unsa na? Para sa ano? Para sa kanakang ma'am o kana, mga muscles. Ako ang cheeks. Isa na siya akong muscles. So, ito mga katambok, mga tambok na to. So, ma'am, niwang man ko, ma'am, na ako'y muscles na. Uy, na Japan kay muscles. Pero, dili parehas ako ang katambok. Or kadako. So, mga muscles na to. So, sa functions na, ma'am, para sa din na, ma'am, nganong naaman na, ma'am? Para makatabang sa tua, nga makaginhawata, para ma-digest ang pagkaon, kanang magaling ang mga pagkaon, o para permanente po ng posture na to. Example, kung wala ning muscle sa kuwang nang, kung wala ning tambok, sa inyong tanaw, it's, purma akong nang dili. Di ba dili? So, that is a function of muscular system. Okay, next. We have respiratory system. So, ang iyahang main organ is the lungs. Respiratory system, ang iyang main organ kay lungs. Saan ang lungs? Ang inyong baga. So, kanang, ma'am, paano kung hubakon ko, ma'am? So, asa man ang function na? Unsa nagka-problema ana? Imo bang kasing-kasing kung hubakon ka? No, that is your lungs. Okay, so kung hubakon ning sa katao, maglisod siya ginhawa. Kaya nga naman, ang lungs, ang atong mga baga, siya naghatag og oxygen para sa tuang lawas. Again, siya ang naghatag og oxygen, mga hangin, para sa tuang lawas. Siya po ang nag-remove, nangatanggal sa mga carbon dioxide. Unsa ang carbon dioxide, ma'am? Example, di ba nagaginhawa ka? So, kanang imong ginatake, kanang imong ginasulod sa imong lawas, that is oxygen. Ma'am, unsa na ng carbon dioxide, ma'am? Kanang ginapagawas nimo nga hangin sa imong lawas. So, example is kanang imong utot, kanang imong fart. So, example, that is an example of carbon dioxide. So, kinsa man day ang naga-function, kinsang nagalihok ana, ma'am, kanang mga hangin? Of course, ang imong lungs. That is why, kung lisod ka nga mo ginhawa, na ay problema sa imong lungs. Na problema sa imong baga. So, magpa-check agad sa doktor. Okay, next, we have the nervous system. So, ang nervous system, from the word nervous, it is a brain. Imuhang utok. So, kini nga system, nag-study siya about sa tuang utok. So, again, we have 4 parts of our brain. So, ang description na ni is, ang brain daw kuno ang naga-controls everything we do. Siya daw kuno ang naga-control unsa ato ang buhaton. Naga-send siya, nagapadala siya og message, mga mensahe between the brain and the rest of our body. So example, nagkuan ka init nga kanang kaldero. So unsay mong buhaton? I-touch nimo na. So pag hikap nimo ana, unsay ingon nimo? Ay init. Okay, kinsay naga-send og message? Again, the brain. Mingon imong brain mingon ang imong brain sa imong baba, mingon imong brain sa imong baba. Init na. So mo nang mingon ka nga init. Pag mohikap ka og ice, kinsay naga-send og message? Ay imong utok. Kay naman, mingon man ka nga bugnaw ng ice. Kinasabtan ninyo, kinsay naga-send og message gani? Again, that is our brain. Walang ampingan natog mayo to ang utok.
Kay siya ang center sa tanan natong ginabuhat aning kalibutan na. Okay. Next. Pero sa digestive system, we have mouth. Again, diri na ta sa digestive system. We have mouth. Tanawa ng ba sa picture dako kayo. Okay. That is your mouth. Wida. Okay, nagay-start ang digestions. Asa gani nagay-start og galing? Sa tuang ba. Mo na kung mokaon mo, usapa gyud ninyo og maayo. Again, 30 to 40 times na kuno nato usapon ang atong mga pagkaon. Ngano man ma'am, para dili lisod ang atong tinai mo galing. Kisa ba pa lang daan gagmay na kayo siya. So asa gani magsugod ang digestions or ang paggaling sa atong mga pagkaon? Mag-start siya sa tuang ba or sa tuang mouth. Okay, number 2. Okay, again, sa mouth is na ay chewing mastifications. Nagausap mo, mukaan mo, wala. Ginadiretso na niyag tulon. So, kulba kayo na, no? Kulba kayo na, kaya inyong tinahay ang mapiktuhan na, ana. So, therefore, kung naay pagkaon nga, to ang ginakaon, dapat usapon yun na to sa to ang ba. Ma'am, wala naman ko'y teeth, ma'am. Simahang gums, naman kay mga gums, kanang lagos nimo. May gamito nimo. And then, sa to ang mouth na tatlo ka accessory organ. Unsa nang mga accessory organ man makita daw na sa to ang baba. So makita ba ang ato ang ngipon sa inyong baba? Yes or no? Yes. Naman ang ngipon sa to ang baba. Kanang tang or kanang dila nana sa baba wala. Yes na. Ma'am, salivary gland unsa na ma'am? Okay, kung munganga mo tapos makita ninyo na kanang murag nag-ana sa inyong tutunlan, dili sa inyong tutunlan, that is a salivary gland. Unsay purpose ana? Maga-produce siya og saliva nga ginatawag nga amylase. Again, saliva, unsa nang saliva ma'am? Laway na ninyo, kanang yung mga laway. Then kanang salivary gland, di ba siya ang nagapagawa sa atong laway? Tapos kanang kumukaon ta na ginatawag nga amylase. Unsa nang amylase ma'am? Laway na siya nga maoy mo tabang sa pagkaon nga mahimong buo. Kay kung magkaon magud ka, mabuo na siya ginagmay. Mabuo na siya ginagmay sa atong baba. Dili lang nato makita, di nato mapansin, pero magabuo na siya ginagmay sa atong baba. So para mabuo na siya, kailangan nimo og laway. Laway nga gitawag nga amylase. Okay? And then ang kining purpose sa nimong dila, dili kay design lang na. Kanay mong dila nanay purpose para pag mukaon ka, makatabang na imong dila, kumutulon mo ka, kinsay naga-push para motulon ka? Imong kamot? Imong hipon? Dili, imuha dila. Kumutulon ka, imong dila ang nagatabang mo push para makatulon ka. And then, ang imong teeth mo nang nagatabang para magputol or magdugmok sa mga pagkaon. That is our 3 accessory organs sa atong mouth. Again, number 1, we have teeth, tongue, and salivary gland. Mo na nga to ang tatlo ka accessories organs sa to ang mouth. Ba. Okay, next we have pharynx, throat. Okay, pharynx, throat. Tanawa ng arrow, o kining arrow kay kini. Okay, mo na siya. Mo na tong pharynx dala dapita. Passageway that moves food from the mouth to the esophagus. Okay, di ba ginatulon? Pagkaon nimo, gina-push sa imong dila para magtulon. And then, mao ni diri ang dira magagi ang pharynx para mosulod sa tuang esophagus. Okay, that is a pharynx throat. Number 3, we have okay, wait lang. Bago di ay ang esophagus natin epiglottis. Unsa nang epiglottis, ma'am? Okay, tanawa ko niya kini nga picture. Okay. Kini nga picture. Okay, wait lang, di mo klaro. Di. Okay. Kining white. Okay, kana nga picture. Kana dala o kana. Kung mutulon man ka, mo close na siya.
mag-close na siya. Nganong mag-close man na, ma'am? Kaya kung di man guna mag-close, pansin niyo kapag mukhaon mo masud-ipan mo ka ng makaanagod mo. Kaya nga naman, wala nag-close ang imong epiglottis. So, kailangan nga mag-close ang imong epiglottis para, unsa? Para paspas or nindot ang pagsulod sa pagkaon sa imong esophagus. Again, pag dili manggod na siya mag-close, kanada dapit nga side, masud-ipan ka. So, that is why, kailangan nimo nga ma-close ang epiglottis. So, ma'am, ano mga possible, ma'am? Nganong dili man pag-close ang epiglottis, ma'am? Example, dako kaayo nga pagkaon, nga dili kaya nimo tulunon. Therefore, dili gid mag-close ang epiglottis ana. Or, number 1, isa po is kanang katong laway god, di ba katong laway nga naga-produce, nga gitawag og amylase, kung kulang ka og laway, tapos pag tulo nimo, dili gid na siya mosulod. Kaya nga naman dili na siya basta masama sulod. Kaya nga naman dili man mag-close ang imong epiglottis. So therefore kailangan nato og laway. So paano man makaproduce og laway nga daghan, ma'am? Mag-inom og daghan nga tubig. Okay, nasabtan? Okay, next. We have the esophagus. Okay, ma'am, saan ang esophagus, ma'am? Ito yung tubo, tube. Ito yung tube. Nga unsa? Tube nga mag-push sa tong pagkaon para sa tuang stomach. Kita na ang picture mo na tubo na siya gikan na diri sa tong tutunlan padulong sa tuang unsa sa tuang tinai. Tawag ana kay esophagus. Mo na ang tubo. Okay. Number 4. We have okay, before anything else, natay peristalsis. Unsa ang peristalsis, ma'am? Involuntary muscles contractions that propel food and liquid through the digestive tract. Okay, tanawan ng picture kini. Kini. Mo na ang peristalsis. Okay, mo na ang peristalsis. Nga makita nimo na siya sa tuang esophagus. Involuntary pasabot kung kano sa kang mag-move, saka pa po siya mag-move. Kung kano sa kamo tulon og pagkaon, saka pa po siya mag-move. Hawida, Jeline, hawida. Okay, basig mo tuwad. Okay. Mao na siya ang ato ang peristalsis. Propel food liquid through the digestive tract. Okay, makita na siya sa atong esophagus. Okay, we have the stomach. Ma'am, unsa na yung stomach, ma'am? Breaks down food using acids and enzymes. So, tanawang picture mo na itong tiyan, mo na nga to ang, kung sa Binisaya pa, mo na yung budiga. So, laran sa mga pagkaon. That is stomach. Okay, naga-breaks down food. Dito ginabutang ang tanang mga pagkaon and then pinaagi sa mga acids and enzymes. So, naday acid ito mga pagkaon nam, yes. Sometimes, kailangan nato og mga pagkaon nga rich in acids and enzymes. Ngayon man, ma'am, para paspas, ma-breakdown or matunaw ang atong mga pagkaon inside our stomach. Next, we have okay, now, sa atong stomach, sa atong tiyan, na ginatawag nga chyme or chyme. Okay, that is chyme. Okay, wait lang. Erase na to. Kaya di maklaro. Okay. Sa atong stomach, na ginatawag nga chyme, unsa na siya, ma'am? Kini. I-check lang na ito. Okay. Ito yung semi-liquid mass of partially digestive food and gastric juices that is formed in the stomach and pass into the small intestine. Okay. Unsa na siya, ma'am? Sticky ba? Sticky, gid siya kanang lagkit mo siya glue. Ingana bro, semi-fluid pa man siya. Nga sa atong stomach, di ba, ginagaling na sa atong stomach. Okay, store niya, gibutang na sa atong tiyan, sa atong stomach. And then, naaway acids ug enzymes. So, ang chyme is mo na iyang ginabuhat. After ato is mahimo na siyang chyme. Mura na siya og glue, sticky na siya. And then, padulong, yan na din nang i-add to sa tuang, unsa man, small intestine, sa tong gamay nga tinai. Again, pagkahumanyag dugmok sa tuang kuan, pagkahumanyag dugmok sa mga pagkaon sulod sa tang tiyan, ang chyme, ang tawag ato is kanang kumbaga mahimo na siyang glue ba? Kabantay man ang glue, sticky man na siya. So dili pa gyud siya as in totally dugmok gyud kaya siya. So nadugmok lang siya. So semi-fluid mass pa lang siya. So
Muna purpose ng chyme para mas maadto din siya sa ating small intestine. So we have hydrochloric acid or mga HCl. Unsa na ma'am? Muna ang mga acid nga makita sulod sa tuang tiyan or sa tuang stomach. That is why kung sobrang uban may ginatawag nga gastritic acid. Pasabot ana sobra na kayo na ilang acid. So unsa ni siya ma'am? Unsa day ang normal ma'am? Unsa ang normal nga pH niya ma'am? Unsa dapat ang normal nga kadaghanon sa tong acid ma'am? Nara approximately kini ang kanang sign is approximately man na. Approximately 1.5 to 3.5 pH level. Okay, ingana lang dapat para mas paspas niya nga madugmok ang atong mga pagkaon. And then, para pod, mapatay niya ang mga harmful nga mga microorganisms. Mga kanang mga bacteria, mga bad bacteria nga atong ginakaon. Ma'am, nagkakaon din tag bad bacteria, ma'am. Ma'am, nagkakaon kag bacteria, ma'am. Yes, tananta nagkakaon og bacteria. Yes, tananta nagkakaon og bad bacteria. Labi na kung dili tarong ang pagkahugas sa gulay, dili insakto ang pagluto sa karne. Unsa ba? Unsa pa? Ningkaan kag yuta, syempre. Pero makagakaog yuta, di ba? So, that is why nagakaon ta og mga microorganisms, mga harmful microorganisms. But remember, tungod sa acid nga naa sa tuang lawas, kaya niya patyon ang mga harmful microorganisms. Ma'am, unsa timailhan ma'am nga wala napatay ang mga bad bacteria sa kong lawas, ma'am? Kana kung magkalibanga ka. Tapos possible nga makalibang ka og kanang dugo. So pasabot ana mas daghan ang mga bakterya, mga bad nga mga bakterya nga imong na-intake sa imong lawas, imong nakaon, mo na nga dili na niya kaya patyon tanan. Again, tungod kay ang atong ang acid, na lang siya limitation. Pila lang ganito? 1.5 to 3.5 pH level. So, kung daghan kaayo ka og mga bad bacteria nga nakaon, that is why magkalibanga ka and sometimes magsuka kalibanga ka. Mao na example ana. Og sometimes makalibang ka og dugo. Okay, we have two types of acid. Number 1, pepsin. Unsa nang pepsin, ma'am? Ito yung mga enzymes nga naga-digest sa atong mga proteins nga mga pagkaon para mahimong smaller peptides. Okay, example, na kay ginakaon nga rich in proteins. Okay, mga pagkaon nga daghan kay mga protina. Katulad ng karne, mga red meat. Okay, yun, mga example yun. So, naay acid nga ginatawag og pepsin. Siya ang nagadugmok ana para kato nga mga protina mahiwalay, kato mga good proteins o mga proteins mahiwalay siya. Then, ma-break down siya para mahimo siyang smaller peptides. Okay, may purpose ng pepsin. Number 2, we have gastric lipase. Unsa na siya, ma'am? Ito yung mga enzymes that helps digest fats through its role is minor compared to pancreatic lipase. Okay, so sa ato ay mga tambok nga ginakaon, di ba nagakaon man tag mga taba sa baboy, mga taba sa baka, or anything, mga rich in fats. Even kanang mga kanang avocado gud nga prutas, rich in fats gina siya. Okay, tambok na siya. Kanang ang ginakaon nato nga mga tambok na ay gastric acid nga naga-digest ana, nagadugmok ana. Ang tawag ana is gastric lipase. Pero gamay lang na siya og tabang, unlike sa pancreatic daw kuno nga lipase. Unsa din pancreatic lipase, ma'am? Again, matakil na nato na niya ha. Again, ang gastric diri sa atas sa gastric lipase, ang iyahang purpose ani nga acid sa tong lawas is iyahang dugmukod ang mga fats. Again, mga tambok nga tong ginakaon. Pero kung iyaha ganing i-digest ang proteins, unsay tawag ato ganing acid? That is pepsin. Again, remember ha, kapag proteins, letter P, pepsin. Okay, number 1 clue. Kapag proteins ang i-digest sa acid, that is pepsin. Kapag fats naman, that is gastric lipase. Okay, nasabtan? Okay, let's proceed. Number 5, we
we have small intestine. Unsa na siya, ma'am? Tanawang picture, oh. Tinae na to na. Tinae. Ang atong tinae, duha din nakaklase na ay gamay o dako. So, small man, gamay dako. Of course, gamay. Ang atong tinae, na ay gamay o dako. So, after nga gidigest sa ating stomach, dawaton sa atong tinae nga gamay. Okay, mga na siya. Pagdawat ana niya is, unsa niyang ginabuhat? Gina-absorb. Okay, ginakuha daw niya ang mga nutrients nga ato ang makaon. So, it is helpful tabang kay ni sa ato ang unsa man sa ato ang kusog kada adlaw. So, therefore, makaon ta og mga pagkaon nga rich in nutrients. Wida. Okay, para ma-absorb, para daghan og ma-absorb ang ato ang small intestine. Okay, we have the small intestine. About 90% of the digestions occurs in the small intestine. Okay, sa pag-digest na kuno, sa pagdugmok na sa itong pagkaon, 90% ang ato ang gamay nga tinae ang naga-digest, ang nagadugmok. So therefore, that is why kailangan nga sa itong baba pa lang danon sa dugmok na kayo ang pagkaon. Dili pwede nga ang karne gitulon lang nimo 1, 2, 3 gitulon nimo diretso. Nga naman mag-suffer ang imuhang small intestine. Kumbaga ba dili kaya i-digest sa imong small intestine ang mga pagkaon nga dagko pa kayo. Okay, di ba mabot man na sa imong stomach. Iyahang i-digest, di ba yang i-digest. So, possible nga ang imong chyme dili siya makaproduce og katong sticky fluid. Unsa man dayon, unsa lang kaya niya, pwede nga buo-buo pa. Pwede nga daghan pa kay buo-buo. So, yan ang i-adto sa mga small intestine. Nya sa small intestine dili niya kaya i-digest ang madagko nga pagkaon. That is why sa itong pa lang daan, kailangan nagagmay na or dugmok na kaya mga pagkaon. Okay. Ang small intestine, again, nag-absorb siya og mga, absorption of nutrient. Okay. So, naay, the inner surface of the small intestine is lined with the structures called villi. Okay. Ang ating small intestine, naada kuno siya structure sa sulod sa ating small intestine. Sa sulod again. Sa sulod sa to ang gamay nga tinae, na ay linya dito ang structures nga gitawag og villi. Again, villi and microvilli. Dalawa ha, villi and microvilli. Kasi gamit ana nila, ma'am. Again, sila tong naga-absorb sa mga nutrients nga to ang ginakaon. Again, asa gani makita, question ko ha, asa gani makita ang villi and microvilli sa big or sa large intestine or sa small intestine? Okay, makita sa small intestine. Nasa small intestine. Okay, ma'am, unsa ti mailhan, ma'am, nga kanang wala na ko natarong og usap ang karne, ma'am. Example, nay fiesta, nay Thanksgiving. Nag-adto ka. Tapos pagkaon nimo wala nimo giusap og mayo ang karne. Gidiretso ra nimo magtulon kay gigutuman ka. Now, possible nga pag uli nimo sa inyong balay is nagkalibanga ka. Ngano man, dili man kaya i-digest. Again, balik ko na ko. Dili ikaya sa ating small intestine ang mga pagkaon nga dagko kayo. Okay, that is why possible nga magkalibanga ka. Sunsay dapat buhaton? Kapag karni ang kaunon, usapon og maayo sa tuang bago itulon para dili magkalibanga. Unya pasanginlan dayon nga naunsa wa gitarong og luto sa balay nga inyong giadtuan, which is ikaw ang possible nga nay mali kay wala nimo gitarong og usap. So dapat i-digest sa tong baba pa lang dan gagmay na kay dapat masulod sa tong tiyan para di ta magalibanga. Okay, next we have the pancreas. Okay, ma'am, unsa nang pancreas, ma'am? Di ba kagaina is naga-breakdown ang katong acid, unsa katong acid? Di ba lipase, acid, di ba mao to siya naga-breakdown sa atong mga fats. Now, ang kining pancreas, iyang gamitan is naga-breakdown sa mga pagkaon nga gikan sa tuang
small intestine. Okay, gikan sa itong gamay nga tinai, yang ipasa dito sa pancreas. Pancreatic acid na to, sa itong pancreas. And then, magaproduce na siya enzymes nga para makatabang, para mas madugmok og pagkaon ang atong mga pagkaon nga gisulod sa itong tiyan. And then, ngagikan sa itong small intestine. Okay, mo na purpose ato ang pancreas. Bago isulod sa liver. Okay, I know, no, dili liver ha. Okay. Liver. Unsa na yung liver, ma'am? Kana yung atay. Unsay purpose sa atay, ma'am? Para ibaligya? Dili ha, dili ibaligya ang atay ha. Okay, it produces bile that helps break down fats. Again, nagaproduce siya og bile para madugmok to mga tambok nga tuang ginakaon. Again, ang atuang atay, di ba kung imong tan-awon, ang atay sa isa ka hayop almost the same lang na siya sa atuang mga tao. Again, naga-produce, pasabot, nagapagawas siya ba? Na ay mo gawas sa iya nga liquid. Liquid nga ang tawag kay bile. Muna siya og kanang tubig na magagawas sa tuang atay nga gitawag og bile. Ang sa purpose na, ma'am, para mo mix to siya, mahalo to siya sa pagkaon, tapos kung naitambok nga pagkaon nga imong gikaon, yang tabangan nga paspas matunaw. Paspas matunaw. Kay kung wala gani or naga-malfunction ang imong atay, unsay mahitabo? Ang imong tanang pagkaon nga mga tambok dili na kaya tunawon, possible mudako ang imong tiyan. That is why ang pinga nato ato ang atay kay dako kay nagtabang sa atong lawas. Labi na kay kusog ta mukaon og tambok. Okay, next we have the gallbladder. Okay, paminaw ha. Ang gallbladder, ito yung nag-stores and releases bile into the small intestine. Okay, tanawa sa ha. Kinsa ang nagapagawas og bile? Okay, at ang liver, mga tay. Ang gallbladder naman, di ba, ginapagawas sa imong atay tong bile. Ang gallbladder, kining naa sa, kana. Mo na ang kanang, kung sa manok pa na siya, makita niyo katong pait gud kayo. Sa tawag ana sa gallbladder. Kay katong pait kayo. Ang purpose ana is siya ang mudawat atong di ba nagapagawas ang atay o bile katong liquid. Ang purpose aning gallbladder is siya ang mudawat, yang gina-receive, gina-stores. Then pag nanasaya, yan na pong ginapa-release, yan na pong ginapagawas. Asan niya ginapagawas, ma'am? Dito sa tang small intestine. Dito sa tang small intestine. Sa tong gamay nga tinai. Okay, that is the purpose of gallbladder. Okay, after ato, musulod na dahil sa large intestine. Maadton na dahil sa large intestine. Tanawa, mo na itong tinai. Nga dako. Again, di ba duha man kaklase itong tinai? We have the small and the large intestine. Okay, ato na sa itong large intestine. Say gamit ani, ma'am. Again, kung ang small intestine nag-absorb of nutrients. Again, katong gamay nga tinai nag-absorb o nagakuha siya og mga nutrients, kining dako naman nga tinai, yang gamit kay gina-absorb niya unsa? Water, mga tubig, para mahimong unsa? Solid waste. Nga mahimong tai or mahimong poop. Again, asa na gani i-produce ang tai? Sa small intestine ba? No. Asa na? Sa large intestine. Okay, nakuha na tanang nutrients, mga proteins nakuha na. Iyan na din ang isulod sa itong large intestine. Kuhaon din to niya itong mga tubig. Mo na purpose aning large intestine na. Kuhaon niya itong mga tubig, din ang mabilin mo na itong mga tae. Okay. That is the purpose of our large intestine. Next, we have the rectum. Unsa ng rectum, ma'am? Dito nagapundo ang ato mga tae bago i-release sa imuhang lubot. Okay, bad lagi kay ka, ma'am. Bastos lagi ka, ma'am. No. Magiging practical ta para mas masabta nato. Okay.
Again, ang rectum, di ba, nag-produce sa large intestine pa lang daan, gilahi na niya ang tubig o ang tae. Then, yan na po din nang i-down into sa atong rectum. Then, dito magtapok ang atong mga tae sa atong sa rectum, bago na ipagawa sa atong lubot. That is why, maka-feel ta nga kalibangon. Again, pag once maka-feel ka nga kalibangon, automatic libang dayon. Kaya nga naman, possible nga katong mga waste products nga nasa tong lawas, pwede nga mobalik sa atuang small intestine. Pwede ta nga maun sa mahilo. Pwede ka nga kanang magkaroon siya ng toxic ba? Or toxin sa imuhang lawas ang mga waste products. Kaya dapat igawas na good sa imuhang rectum. Kaya nasabta na, bago i-release, asa gani magtapok ang imuhang mga tae dito sa large intestine or rectum. Again, dito sa rectum, dito magtapok yung mga tayo bago igawa si muhang lubot. Okay. Okay, here is, okay, gida, di ba? Na nakabutang isulat sa notebook. So, ginasulat na ninyo ni, here is our parts of the digestive system. We have the mouth. Dito magsugod ang pag-usap, mag-chewing. Mag-usap, and then swallowing. Itulon na to sa tuang. Asa na to itulon? Dire sa tuang pharynx. Dire. Ito yung passageway para ma-move ang mga pagkaon gikan sa tong baba padulong sa asa, padulong sa tong esophagus. Kining tubo sa tuang baba padulong sa gikan sa tong baba padulong sa tong tinai. That is esophagus. And then review na lang niya, isulod na niya dito sa tong stomach, dito sa tong tiyan. And then, dito na mangyayari ang chemical and mechanical digestions. And then, musulod na yun sa large intestine. I know, dito pa siya sa small intestine. And then, gamit sa pancreas is unsa? Tabangan niya ang small intestine nga dugmokon pa jud ang mga pagkaon nga dili kaya idugmok sa tuang gamay nga tinai. That is the purpose of pancreas. And then, our pancreas, okay, mo lang to. And then, we have the salivary glands. Ito yung mga laway nga ginagamit nato para makaproduce or para matulo nato ato ang mga pagkaon. And then we have the gallbladder. Ito yung nag-stores. Siya ang nagadawat sa katong bile, katong ginaproduce sa imong atay ba para mapaspas o gadugmok ang mga tambok ng imong ginakaon. Sa gallbladder, iyang ginadawat, gina-store, and then iyang gina-release. Pagawas dayon niya kay para unsa man, para paspas matunaw ang imong mga tambok nga ginakaon. That is the purpose of gallbladder. Okay. Natay mga abi na tog tama pero dili di ay. Okay, unsa ni mga misconceptions nato? Number 1, ang digestions daw kuno kay mahitabo daw kuno sa to lang tiyan? Yes or no? Of course no. Again, ang digestions asa mag-start? Sa tong mouth, sa tong baba. Sa tong baba pa lang dan dugmoko na nato. Gamit ang ato ang teeth, ang ngipon. So mali to nga pagtuo na to ha. Number 2, tanan daw kuno nga mga bakterya kay harmful. No, dili tanang bakterya mga harmful. Napoy mga useful gamit sa ato ang tiyan para makatabang og digest. And I hope
nga inyo na ning gisulat sa inyong notebook, kay kung mag face to face ta again, mag-check ko sa inyong mga notebook, and again, after our discussion, dili na nako ni balik nga topic, let us proceed to week 2. Ikaduha na ta kasi mana kay delayed na kayo ta. Okay, proceed na ta sa week 2, and then ma'am, unsay assessment nimo ma'am? Yes, magpa-quiz ko via Google Form. Mai-send ko sa inyo nga link. May-send ko sa inyo nga link, and then inyohang answeran. Ma'am, kanasang deadline? Hangtod September. Kay bisag mag face to face ta, pwede kita mo tudloan unsaon pagsulat, pag-fill out sa inyo mga form. Kay nasabtan, grade 8. Okay, see you in face to face class. And I hope nga inyohan ning tan-awon para mas masabtan kay this is part of your summative test and term examination. Part na siya sa atong examination. So, that's all, and thank you for watching. Everyone, bye-bye.